Sa mundo ng trading, ang pagbabasa ng chart ay parang pagbabasa ng mapa. Ang pinakamahalagang piraso ng mapa na yan ang tinatawag nating candlesticks. Ngayon, pag-usapan muna natin ang candlesticks. Bawat candlesticks ay may sariling kwento. Pinapakita nito ang apat na pinakamahalagang presyo para sa isang time frame. Ito ang open, ang high, ang low at ang close. Tingnan natin ang kulay. Kapag ang presyo ay nag-close ng mas mataas kumpara sa presyong nag-open, ito ay tinatawag na bullish candle. Ibig sabihin, kontrolado ng buyers ang market. Kapag ang presyo naman ay nagsara ng mas mababa kumpara sa nag-open, ito naman ay ang bearish candle. Ibig sabihin, ang mga sellers ang may control. Pero hindi lang kulay ang mahalaga. May mga information din tayo makukuha sa laki ng body o sa laki ng wicks. Ano ba dapat ang makita mo sa candle? Una, ang strength. Kung malaki ang body, mas malakas ang momentum. Pangalawa, momentum. Kung gaano kabilis ang paggalaw ng presyo. Pangatlo, rejections. Ito ang pinapakita ng mahabang wicks. Ibig sabihin, tinutulak pabalik ng kabilang kampo ang presyo sa isang level. Pang-apat, possible reversal o posibleng pagbabago ng trend. Ano ba ang time frame? Simple lang. Sinasabi sa inyo nito kung gaano katagal nire-represent ng bawat isang candle ang galaw ng presyo. Tingnan natin yung example. Kapag nasa 1 minute time frame ka, ang bawat candle na makikita mo ay nagpapakita ng galaw ng presyo sa loob ng 60 seconds. Kung lumipat ka sa 15 minute time frame, ang bawat candle ay nagre-represent ng 15 minutes kada candle. Para sa mga long-term trader, meron tayong 4-hour time frame. Dito, ang isang candle ay katumbas ng 4 hours. At syempre, ang daily time frame. Ang bawat candle dito ay nagre-represent ng isang buong araw. Ngayon, bigyan naman natin ng mas formal na pangalan ang mga trends na napag-usapan natin. Una, ang uptrend. Ang uptrend ay tinatawag ding bullish trend. Ibig sabihin, umaakyat ang market. At dito, ang hanap mo ay buy opportunities. Ang downtrend naman ay tinatawag na bearish trend. Bumababa ang market. At dito, ang hahanapin mo ay sell opportunities. Alam nyo ba ang pinakamalaking pagkakamali ng mga beginners? Ito ay ang trading against the trend. Huwag kang sumalungat sa agos. Kung bullish ang market, bakit ka magsisell? Huwag mo gawin yan. Laging tandaan, the trend is your friend. At bago ka pumasok sa anumang trade, laging i-confirm ang trend sa higher time frame. Kung nagbabay ka sa 15 minutes, tingnan mo muna ang 1 hour o 4 hour chart. Dapat aligned sila.